Nagulat ako nang pumasok sa aking klinika si Ginoong Nestor Reyes, 68 taong gulang. Nakatungkod na kasi siya. Nakayukod na ang likod at mabagal ang kanyang paglakad. Mas lalo akong nabigla nang suriin ko siya. Ang kanyang katawan na 68 taong gulang ay may kondisyon ng isang 90 taong gulang. Ang edad ng kanyang mga ugat ay 92 taong gulang. Sa parehong araw dumating si Aling Soledad Cruz, 82 taong gulang. Bagamat mas matanda siya ng 40 na taon, tuwid na tuwid ang kanyang likod at mabilis ang kanyang paglakad. Ayon sa resulta ng pagsusuri ang edad ng kanyang mga ugat ay 65 taong gulang. Ang kondisyon ng kanyang katawan ay katumbas ng isang taong nasa mid-60s, nakangiti siyang nagsalita. Dok, 5 bagay lang po ang sinusunod ko sa mga itinuro ninyo. Iyon lang po lahat. Ako, si Dr. Victor Pascual, isang espesyalista sa family medicine sa loob ng 30 taon. Sa paggagamot sa 70,000 pasyente, nakumpirma ko ito. Ang mga taong nabubuhay ng malusog hanggang 90 o 100 taong gulang kahit lampas 75 na ay may 5 senyales na makikita. Ayon sa resulta ng pagsusuri sa The Lancet, kung 3 lang sa 5 ito makita sa inyo, 74% ang tsansang mabuhay kayo hanggang 90 taong gulang. Kung lahat ng 5 ay makikita, 89% ang tsansang umabot kayo ng 100 taong gulang. Sa kabilang banda, ano ang mangyayari kung hindi makikita ang 5 senyales na ito? Tulad ni Ginoong Nestor Reyes na nabandis sa 8 taong gulang, maaring 20 taon na mas matanda ang inyong katawan kaysa sa edad ninyo sa birth certificate. Suriin ninyo ngayon kung nakikita ba sa inyong katawan ang 5 senyales na ito. Kung tatapusin ninyo ang panonood ng video na ito ngayon, hindi lang magiging tuwid ang inyong likod, kundi makakalakad din kayo nang may kumpiyansa sa kasal ng inyong apo nang walang tungkod. Kung nakakatulong ito, paki-like at subscribe po. Pakisulat ang inyong edad sa comments. Sige po, magsisimula na tayo. Ika, WAM ang bottle cap test. Ito ay ang lakas ng pagkuyom o grip strength. Alam niyo po, sa loob ng 3 taon kong pagiging doktor, may isang sandali na labis kong ikinalungkot. Nangyari ito 10 taon na ang nakalipas. Isang 73 taong gulang na lola ang dumating para sa regular na check-up at nung panahong iyon, presyon ng dugo at blood sugar lang ang binibigyan ng importansya sa medisina. Ganon din ang natutunan ko. Ngunit makalipas ang 6 na buwan, nabalitaan kong pumanaw ang lola na iyon dahil sa bali sa balakang matapos mahulog sa hagdan. Mula noon, nagsimula akong mag-isip. Siguradong may iba pang senyales. Ano kaya ang nakakaligtaan ko? Mula ng araw na iyon, nagsimula akong magsaliksik. Hinalughog ko ang mga medical journals sa buong mundo. Nagbasa ng mga dayuhang pag-aaral at personal na nakipag-usap at nag-imbestiga sa mga taong nabubuhay ng matagal. At doon may natuklasan akong kamangha-mangha. Ito ay ang grip strength, ang lakas ng kamay. Ang mga taong hindi kayang buksan ang takip ng bote, sa isang subok lang ay nagkakaroon ng malubhang sakit sa loob ng 3 taon. Sa pinakatanyag na medical journal sa mundo, ang The Lancet, isang pag-aaral sa 140,000 katao sa 17 bansa ang isinagawa. Sa bawat pagbaba ng 5 kilogram sa grip strength, tumataas ng 16% ang panganib ng kamatayan. Ibig sabihin, 2 sa bawat 10 nakatatanda ang maagang namamatay dahil sa mahinang lakas ng kamay. At ang mas nakakagulat ay ito mas tumpak na nahulaan ng grip strength ang haba ng buhay kaysa sa presyon ng dugo. Ngayon din pumunta kayo sa inyong ref. Subukang pihitin ang isang bagay na may takip ng bote. Nabuksan nyo ba sa isang subok lang? Kung hindi kailangan ninyong pagtuunan ng pansin, ang sasabihin ko, naaalala ko si Lolo Jose de la Cruz, 80 taong gulang na taga Makati City. Malinaw pa sa aking alaala ang itsura niya noong dumating siya sa aking ospital. 3 taon na ang nakalipas. Pagpasok niya pa lang sa pinto ng ospital, lupaypay na ang kanyang mga balikat.
Sinukat ko ang kanyang grip strength, 18 kilo. Ang average para sa mga lalaking 75 taong gulang pataas ay 25 kilo, kaya mas mababa ito. Nung panahon yon, 3 tableta para sa high blood ang iniinom ng lolo. Hirap din siyang huminga tuwing umaakyat ng hagdan. Sabi niya, hirap na hirap siyang buhatin ang kanyang bayong kapag pumupunta sa palengke. Nang makita ko siya, naalala ko ang lola mula 10 taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, kailangan ko siyang tulungan. Iyon ang pumasok sa isip ko. Isa lang ang hiningi kong pabor sa lolo. Lolo, araw-araw po tuwing umaga, subukan ninyong buksan ang takip ng bote. At kapag nasa palengke, hawakan ninyo ang bayong gamit ang 2 kamay at manatiling nakatayo ng 1 minuto. Nagtakang tumingin sa akin ang lolo. Iyon lang po ba lahat? Opo, iyon lang lahat. Makalipas ang 3 buwan, bumalik ang lolo. Nagulat ako. Iba na ang kanyang itsura mula pa lang sa pagbukas ng pinto ng ospital. Tuwid na ang kanyang mga balikat. Sinukat ko muli ang kanyang grip strength, 24 kg. Tumaas ito ng 6 kg. Ngunit may mas kamangha-manghang nangyari. Bumaba ang kanyang presyon ng dugo. Mula sa 3 tableta para sa high blood, naging 1 na lang. Nakangiti siyang nagsabi, Dok, hindi na po ako hinihingal kapag umaakyat ng hagdan ngayon. Kaya ko na pong umakyat hanggang sa dulo. Noon nakumbinsi na ako. Binabago ng lakas ng kamay ang buong katawan natin. Bakit ito nangyayari? Ang grip strength ay hindi lang basta lakas ng kamay. Ito ay isang senyales na sabay-sabay na nagpapakita ng kalusugan ng ating puso, baga at mga kalamnan. Ang malakas na kamay ay ebidensya na malakas din ang puso, malusog ang baga at buhay ang mga kalamnan sa buong katawan. Sa kabilang banda, kung mahina ang kamay, nangangahulugan itong mahina rin ang puso, mahina ang baga at nabawasan na ang mga kalamnan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ituturo ko sa inyo ang mga paraan na magagawa ninyo sa bahay ngayon din. Una, tuwing umaga, pumunta sa ref at subukang buksan ang takip ng bote. Maaaring hindi ito mabuksan sa simula. Okay lang yan. Patuloy lang sa pagpihit. Pangalawa, kapag pumupunta sa palengke, hawakan ng bayong gamit ang 2 kamay at manatiling nakatayo ng 1 minuto. Kung mabigat magsimula sa 30 segundo. Pangatlo, subukang pigain ang tuwalya gamit ang inyong mga kamay. Ang simpleng pagpiga ng mahigpit sa tuwalya kapag naglalaba ay nagpapalakas na ng kamay. Kung gagawin ninyo ang 3 ito araw-araw, lalakas ang inyong grip strength sa loob ng 3 buwan. Dahil dito lalakas ang puso, magiging malusog ang baga at babata ang buong katawan. Tulad ni Lolo Jose de la Cruz. Pero hindi pa dito nagtatapos. May natuklasan ako sa paggagamot sa 70,000 pasyente. Hindi sapat na malakas lang ang grip strength para mabuhay hanggang 90 taong gulang. Nakapasa man sa ika, 5 mas nakakatakot ang ika, 4. Ano ang ika, 4? Ito ay isang senyales na direktang konektado sa kalusugan ng inyong utak. Kung hindi ito makita, maaaring mauwi ito sa pagkahulog. At ang pagkahulog ang numero 1 sanhi ng pagkamatay ng mga nakatatanda. Karamihan sa mga namatay dahil sa pagkahulog ay nakaligtaan ang senyales na ito. Ika, 4, ang standing pants test. Ito ay ang balanse. Subukan niyo po ito bukas ng umaga. Magsuot ng pantalon habang nakatayo nang hindi humahawak sa pader. Kaya niyo bang tumayo sa isang paa? Natutumba-tumba ba kayo? Humahawak ba kayo sa pader dahil hindi kayo sigurado? Kung oo, nangangahulugan itong nagpapadala ng babala ang inyong utak. Alam niyo ba kung bakit ganito katindi ang sinasabi ko? Dahil ang pagkahulog ang numero 1 sanhi ng kamatayan sa mga nakatatanda. Nakita ko ito nung nagtatrabaho ako sa emergency room ng ospital. Ang mga itsura ng mga matatandang isinusugod doon matapos mahulog, bali sa balakang pinsala sa ulo, pinsala sa gulugod. Kapag nadapa kayo, mahirap nang makabangon muli. Pero ang mas nakakatakot ay ito, ang paghina ng balanse ay hindi lang nangangahulugan ng panganib na madapa. Ito ay senyales na nasisira na ang cerebellum at vestibular system sa ating utak. Ano ang ginagawa ng cerebellum?
Ito ang bahaging nagpapanatili ng balanse ng ating katawan. Kapag humina ito, nagiging mahirap ang paglakad at maging ang pagtayo. Isang research team mula sa Johns Hopkins University School of Medicine ang sumubaybay sa 5,000 katao sa loob ng 10 taon. Ang mga taong hindi kayang tumayo sa isang paa ng higit sa 10 segundo ay may 84% na mas mataas na tsansang mamatay sa loob ng 10 taon. Ibig sabihin, 8 sa bawat 10 nakatatanda ang namamatay sa loob ng 10 taon. Sa kabilang banda, mga taong kayang tumayo sa isang paa ng higit sa 3 segundo ay may 52% na mas mababang panganib ng stroke. Ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Nanay Elena Santos, 77 taong gulang na taga Cebu City. 2 taon na ang nakalipas nang dumating siya sa aking ospital, hindi niya kayang maglakad ng walang tungkod. Sinubukan namin ang balance test. Hindi niya kayang tumayo sa isang paa kahit 5 segundo. Naaalala ko pa ang itsura ng mukha niya noon. Dok, nitong mga nakaraang araw, kahit sa bahay lang, natutumba-tumba na ako. Natatakot na akong lumabas. May diabetes din ang lola. Mataas ang kanyang blood sugar. Sinabi ko sa kanya, Nanay, sabay po natin gawin ito. Tuwing umaga, subukan ninyong magsuot ng pantalon habang nakatayo at magsanay na tumayo sa isang paa. Okay lang na humawak sa pader sa simula, umiling ang lola. Dok, sa edad ko pong ito, kaya ko pa ba iyan? Ngumiti ako at sumagot. Nanay, ang katawan po natin ay nagbabago anuman ang edad. Maniwala lang po kayo at sabay nating gawin. Makalipas ang 6 na buwan, bumalik ang lola. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Pumasok ang lola na naglalakad ng walang tungkod. Sinubukan namin ulit ang balance test. Nakatayo siya sa isang paa sa loob ng 25 segundo. Ngunit may mas nakakagulat pa. Bumalik sa normal ang kanyang blood sugar level. Habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, sinabi niya, Dok, ngayon mag-isa na akong nakakapunta sa palengke. Bumilis na rin ang lakad ko. Nabawasan na rin ang gamot ko sa diabetes. Lahat ng ito ay dahil sa pagsuot ng pantalon habang nakatayo. Noon, lalo akong nakumbinsi. Kapag gumanda ang balanse, nagbabago ang buong katawan natin. Bakit ito nangyayari? Kapag nagsusuot ka ng pantalon, habang nakatayo lumalakas ang mga kalamnan sa puwit. Ang mga kalamnan sa puwit ang pinakamalaking kalamnan sa ating katawan. Kapag malakas ito, pinoprotektahan nito ang gulugod, iniingatan ng tuhod at pinipigilan ng pagkahulog. At kapag gumanda ang balanse, bumibilis ang paglakad. Kapag bumilis ang paglakad, gumaganda ang sirkulasyon ng dugo at bumababa ang blood sugar. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ituturo ko sa inyo ang mga paraan na masisimulan ninyo ngayon din. Una, bukas ng umaga humawak sa pader at subukang magsuot ng pantalon habang nakatayo. Ito ay pagsasanay sa pagtayo sa isang paa. Pangalawa, habang nagsisipilyo, subukang tumayo sa isang paa. Magsimula muna sa 5 segundo. Pangatlo, habang nanonood ng TV, tumayo at umupo ng paulit-ulit mula sa silya. 10 beses lang ay lalakas na ang mga kalamnan sa puwit. Kung gagawin ninyo ang 3 ito, araw-araw manunumbalik ang inyong balanse sa loob ng 3 buwan. Dahil dito mababawasan ang panganib na madapa, bababa ang blood sugar at bibilis ang paglakad. Tulad ni Nanay Elena Santos. Pero hindi pa dito nagtatapos. Kahit maganda ang ika, 5 grip strength at ika, 4 balanse, kung wala ang ika, 3 hindi kayo aabot ng 90 taong gulang. Natuklasan ko to sa paggagamot sa 70,000 pasyente. Mula sa ika, 3 iba na ang level. Ika, 3 ang crosswalk signal test. Ito ay ang bilis ng paglakad. Suriin ninyo ito ngayon kapag tatawid kayo ng kalsada. Kaya nyo bang tumawid nang hindi tumatakbo kapag kumukurap na ang berdeng ilaw sa tawiran? Nahuhuli ba kayo sa paglakad kumpara sa inyong mga kaibigan? Kaya nyo bang lakarin ang 10 metro sa loob ng 2 segundo? Kung hindi, nangangahulugang nagbibigay na ng babala ang inyong puso.
Nung nagtatrabaho ako sa emergency room, ang pinakamasakit na sandali para sa akin ay kapag nakakakita ako ng mga matatandang isinusugod dahil sa atake sa puso. Tinanong ko sila, bumagal po ba ang paglakad ninyo nitong mga nakaraang araw? Halos lahat sila ay sumagot, oo, Dok. 6 na buwan na ang nakalipas, nagsimula na akong mahuli sa mga kaibigan ko. Nung ko napagtanto, ang pagbagal ng paglakad ay hindi lang simpleng paghina ng binti. Ito ay senyales na humihina na ang puso at baga. Isang research team mula sa University of Pittsburgh ang sumubaybay sa 50,000 katao sa loob ng 15 taon. Ang mga taong mabilis maglakad ay may average na 15 taon na mas mahabang buhay. 19 taon silang mas nabuhay kaysa sa mga mabagal maglakad. At itinalaga ng American Medical Association ang bilis ng paglakad bilang ika-6 na vital sign. Ibig sabihin, ito ay kasing halaga ng body temperature, pulso, presyon ng dugo, paghinga at sakit. At ang mas nakakagulat ay ito kapag bumaba ang bilis ng paglakad sa 0.8 metro, bawat segundo tumataas ng 3 beses ang tsansang mamatay sa loob ng 5 taon. Ano ang 0.8 metro bawat segundo? Ito ang bilis ng paglakad ng 10 metro sa loob ng 12 segundo. Kung hindi nyo na ito kaya, nangangahulugang malubha na ang panghihina ng inyong puso at baga, ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Aling Teresita Ramos, 77 taong gulang na taga Davao City, noong tagsibol ng nakaraang taon nang dumating siya sa aking ospital, hingal na hingal siya. Dok, nitong mga nakaraang araw, konting lakad lang, hinihingal na ako. Sobrang hirap pumunta sa palengke. Sinubukan namin ang walking speed test. Inabot siya ng 18 segundo para lakarin ang 10 metro. Iyon ay 0.55 metro bawat segundo. Mas mabagal kaysa sa normal. Nang suriin namin ang kanyang cardiopulmonary function, ang kanyang lung capacity, ay 60% lang ng average para sa kanyang edad. Mahina na rin ang kanyang puso. Nangingilid ang luha ng lola. Dok, mamamatay na po ba ako? Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi po. Nanay, sabay po nating ayusin ito. Hindi pa po huli ang lahat. Isa lang ang hiningi kong pabor sa lola. Nanay, tuwing umaga maglakad po kayo ng isang ikot sa parke malapit sa inyong bahay. Sa simula, okay lang na dahan-dahan. Pero isang beses sa isang linggo, bilisan ninyo ng kaunti. Magsanay din po kayong tumawid kapag kumukurap na ang berdeng ilaw sa tawiran. Tumango ang lola. Susubukan ko po, Dok, at gayon nga araw-araw naglakad ang lola sa parke. Ang dating inaabot ng 20 minuto pagkatapos ng 2 linggo ay naging 15 minuto at pagkatapos ng 1 buwan ay naging 2 minuto. Makalipas ang 4 na buwan, bumalik ang lola. Nagulat ako, naglakad ang lola papunta sa ospital. Dati nagtataksi siya. Sinukat namin ulit ang kanyang bilis ng paglakad. Nilakad niya ang 10 metro sa loob ng 10 segundo. Iyon ay 1 metro bawat segundo, ngunit may mas nakakagulat pa. Bumalik sa normal ang kanyang blood sugar at bumaba rin ang kanyang presyon ng dugo. Ang kanyang lung capacity ay umabot na sa 80%. Masayang ngumiti ang lola at nagsabi, Dok, ngayon mag-isa na akong nakakapunta sa palengke. Mas mabagal pa nga mga kaibigan ko sa akin. Hindi na ako takot sa tawiran ngayon. Bakit ito nangyayari? Ang mabilis na paglakad ay ebidensya na malakas ang puso at malusog ang baga. Kapag naglalakad, gumagalaw ang lahat ng kalamnan sa katawan. Dahil dito bumibilis ang tibok ng puso, nagbibigay ng mas maraming oxygen ang baga at gumaganda ang sirkulasyon ng dugo. Sa kabilang banda, kapag mabagal ang paglakad, humihina ang puso at baga at sumasama ang sirkulasyon ng dugo. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ituturo ko sa inyo ang mga paraan na masisimulan ninyo ngayon din. Una, tuwing umaga, maglakad ng 10 minuto. Pwede na sa parke malapit sa bahay. Pangalawa, isang beses sa isang linggo, bilisan ng kaunti. Kung 15 minuto ngayon, gawing 14 minuto ang target sa susunod na linggo. Pangatlo,
Kapag tumatawid sa tawiran at kumukurap na ang berdeng ilaw, huwag tumakbo, subukang maglakad ng mabilis para makatawid. Kung gagawin ninyo ang tatlong ito araw-araw, bibilis ang inyong paglakad sa loob ng 3 buwan. Dahil dito lalakas ang puso, magiging matibay ang baga at gaganda ang sirkulasyon ng dugo. Tulad ni Aling Teresita Ramos. Pero hindi pa dito nagtatapos. Kahit maganda ang ika, 5 grip strength ika, 4 balanse at ika, 3 bilis ng paglakad kung wala ang ika. To malaking problema. Ang ika, to ang pinaka nagpagulat sa akin sa mga pasyente ko. Ano ang ika? To ang toenail clipping test. Ito ay ang flexibility o kahutukan ng katawan. Ngayon din umupo sa silya at yumuko. Abot niyo ba ang dulo ng inyong mga daliri sa paa gamit ang inyong kamay? Kapag naggugupit ng kuko sa paa, komportable ba kayo at hindi hinihingal kung hindi nangangahulugang tumitigas na ang inyong mga ugat? Alam niyo ba kung bakit ganito kaseryoso ang sinasabi ko? Dahil ang Japanese Society for Arteriosclerosis ay naglabas ng isang nakakagulat na resulta ng pag-aaral. Inimbestigahan nila ang ugnayan sa pagitan ng mga taong matigas ang katawan at mga taong matigas ang ugat. At lumabas ang numerong 0.87. Ibig sabihin, kung matigas ang katawan, matigas din ang mga ugat. Sa kabilang banda, kung malambot ang katawan, malambot din ang mga ugat. Kung matigas ang labas, matigas din ang mga ugat sa loob. Ito ang sanhi ng atake sa puso, myocardial infarction at stroke. Nung nagtatrabaho ako sa universidad na ospital, may mga pasyenteng na-admit dahil sa atake sa puso. Tinanong ko sila, matigas po ba ang katawan ninyo dati? 9 sa bawat 10 ang sumagot. Opo, sobrang hirap maggupit ng kuko sa paa. Hindi rin ako makayuko nung ko napagtanto. Ang flexibility ay hindi lang basta pagyuko ng maayos. Ito ay isang senyales na nagpapakita ng kalusugan ng mga ugat. Ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Lolo Ricardo Gomez, 79, taong gulang na taga Quezon City. Noong tag-araw ng nakaraang taon nang dumating siya sa aking ospital, hindi niya kayang yumuko. Sinubukan namin ang flexibility test. Ito ay test kung saan uupo, iuunat ang mga binti at yuyuko pasulong. Ang kanyang mga kamay ay 30 centimeters ang layo mula sa dulo ng kanyang mga paa. Nang suriin namin ang kanyang mga ugat, mas malala pa. Ang edad ng kanyang mga ugat ay 90 taong gulang. Malala na rin ang kanyang arteriosclerosis. Sabi ng lolo, madalas siyang nakakaramdam ng paninikip ng dibdib. Dok, nitong mga nakaraang araw, parang sumisikip ang dibdib ko kapag umaakyat lang ako ng hagdan. Prangka kong sinabi sa lolo, Lolo, barado na po ang inyong mga ugat. Kung hahayaan lang natin to, maaaring magdulot ito ng atake sa puso. Pero sabay po nating ayusin ito. Hindi pa po huli ang lahat. Nag-aalala ang mukha ng lolo. Dok, 79 na po ako. Maayos pa ba to? Tumango ako. Lolo, ang katawan po natin ay maaaring magbago anumang oras. Mag-stretching lang po kayo ng 10 minuto araw-araw. At magsanay na maggupit ng kuko sa paa. Bagamat nag-aalinlangan, ang lolo sinimulan niya. Araw-araw daw siyang nanonood ng TV habang nakaupo, iniuunat ang mga binti at yumuyuko. Sa simula 30 centimeters ang layo sa dulo ng paa, pero pagkatapos ng 1 linggo, naging 25 centimeters. At pagkatapos ng 1 buwan, naging 15 centimeters. Makalipas ang 6 na buwan, bumalik ang lolo. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Sa loob ng klinika, yumuko ang lolo at hinawakan ang dulo ng kanyang mga paa. Dok, ngayon kaya ko nang maggupit ng kuko mag-isa. Hindi na rin ako hinihingal. Sinuri namin ulit ang kanyang mga ugat. Nagulat ako. Bumaba sa 75 taong gulang ang edad ng kanyang mga ugat. 50 taon siyang bumata. Gumanda na rin ang kanyang arteriosclerosis. Masayang ngumiti ang lolo at nagsabi,
Dok, hindi na rin po sumisikip ang dibdib ko ngayon. Komportable na akong umakyat ng hagdan. Lahat ng ito ay dahil sa stretching. Bakit ito nangyayari? Kapag nag-i-stretch, umuunat ang mga kalamnan. Kapag umuunat ang mga kalamnan, umuunat din ang mga ugat sa loob nito. Kapag umuunat ang mga ugat, nagiging elastiko ito, gumaganda ang sirkulasyon ng dugo at bumubuti ang arteriosclerosis. Sa kabilang banda, kung matigas ang katawan, tumitigas din ang mga ugat, sumasama ang sirkulasyon ng dugo at tumataas ang panganib ng atake sa puso. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ituturo ko sa inyo ang mga paraan na masisimulan ninyo ngayon din. Una, tuwing umaga, umupo sa silya, iunat ang mga binti at yumuko pasulong. Manatili ng 10 segundo. Pangalawa, sa gabi, habang nanonood ng TV, umupo sa sahig, ibuka ang mga binti at yumuko pakaliwat pakanan. 10 segundo sa bawat panig. Pangatlo, kapag nagugupit ng kuko sa paa, huwag pigilan ang hininga, magsanay na gupitin ito ng dahan-dahan. Kung gagawin ninyo ang tatlong ito, araw-araw magiging malambot ang inyong katawan sa loob ng 3 buwan. Dahil dito, lalambot din ang mga ugat, gaganda ang sirkulasyon ng dugo at mababawasan ang panganib ng atake sa puso, tulad ni Lolo Ricardo Gomez. Pero hindi pa dito nagtatapos. Kahit maganda ang ika, 5 grip strength ika, 4 balance ika, 3 bilis ng paglakad at ika, 2 flexibility kung wala ang ika, 1 walang silbi. Ang ika, 1 ang pinakanakumbinsi sa akin sa paggagamot sa 70,000 pasyente. Ano ang ika? 1, unang pwesto ang Mind's Age Test. Ito ay ang edad na iniisip mo para sa iyong sarili. Ngayon, tumingin sa salamin at tanungin ang sarili. Ilang taon na ba akong tingnan at isipin sa iyong kalooban? Ilang taon na ba ang aking puso't isipan? Nararamdaman mo bang mas bata ka kaysa sa edad mo sa birth certificate o mas matanda? Alam niyo ba kung bakit ito mahalaga? Isang research team mula sa University College London ang nag-obserba sa 100,000 katao sa loob ng 20 taon. At lumabas ang isang kamangha-manghang resulta. Ang pagkakaiba sa sansang maagang mamatay sa pagitan ng taong naniniwalang 75 taong gulang na siya at taong naniniwalang 55 taong gulang pa lang siya ay 41%. 4 sa bawat 10 nakatatanda ang mas nabubuhay ng matagal depende sa kanilang pananaw. Noong una kong makita ang resulta ng pag-aaral na ito, hindi rin ako makapaniwala. Talaga bang mabubuhay ng mas matagal kung iisipin mo lang na bata ka pa? Ngunit may mas nakakagulat na pag-aaral. Noong 2019, isang nilalaman ang nailathala sa Nature, isang kilalang scientific journal sa buong mundo. Inimbestigahan nila ang telomeres. Ano ang telomeres? Ito ang nagdidetermina kung gaano katagal mabubuhay ang mga selula sa ating katawan. Kung mahaba ito, matagal mabubuhay ang selula. At kung maikli, mabilis mamamatay ang selula. Ngunit ang mga taong iniisip na bata pa sila ay may mas mahabang telomeres. Kapag bata ang isipan, bumabata rin ang mga selula. At ang mas nakakagulat ay ito kapag naniniwala kang bata pa ako, nagiging aktibo ang mga selulang nagpoprotekta sa ating katawan. Mas maraming magagandang sangkap ang inilalabas ng katawan at talagang bumabata ang katawan. Binabago ng pag-iisip ang katawan. Ito ay siyensya. Ipakikilala ko ang hindi ko malilimutang pasyente sa aking klinika. Si Lola Corazon Mercado 88, taong gulang na taga Pasig City. Noong taglagas ng nakaraang taon, nang dumating siya sa aking ospital, mag-isa siyang pumasok na naglalakad. 88 taong gulang na, pero wala siyang tungkod. Nagulat ako at nagtanong, Lola, ilang taon na po kayo? Ngumiti ang lola at sumagot, 88 sa birth certificate pero naniniwala akong 65 pa lang ako. Kaya araw-araw binubuksan ko ang takip ng bote, nagsusuot ng damit habang nakatayo at mabilis na naglalakad. Sinuri namin siya. Grip strength test pasado. Balance test pasado.
Fast walking test pasado. Body flexibility test pasado. Lahat ng 5 ay pasado siya. Nang sukatin namin ang edad ng kanyang mga ugat, 70 taong gulang, tinanong ko ang lola, "Lola, ano po ang sikreto ninyo?" Ganito ang sinabi niya, "Dok, tuwing tumitingin ako sa salamin, sinasabi ko, 'Corazon, bata ka pa. Pupunta ka pa sa kasal ng apo mo. Makikita mo pa ang mukha ng apo mo sa tuhod. At sumusunod naman ang katawan ko.' Sa sandaling iyon na pagtanto ko, sa loob ng 3 taon ang sikreto ng 70,000 taong nakilala ko na nabuhay hanggang 90 talong 100 taong gulang ay ito pala. Iniisip nilang bata pa sila. Sa kabilang banda, ano naman ang sa mga maagang pumanaw? Sinasabi nila, matanda na ako. Dahil sa edad, wala na akong magagawa. Dahil tumanda mo na ang isipan, sumunod na tumanda ang katawan. Pero may mahalagang bagay dito. Hindi sapat na sabihin lang ng bibig na bata pa ako. Kailangan mong tunay na maniwala. At kailangan mong ipakita sa gawa. Tulad ni Lola Corazon Mercado, araw-araw buksan ang takip ng bote, magsuot ng damit habang nakatayo, mabilis na maglakad at mag-stretch. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ituturo ko sa inyo ang mga paraan na masisimulan ninyo ngayon din. Una, tuwing umaga tumingin sa salamin at sabihin ng malakas, bata pa ako. Kapag sinabi mo ito, magsisimulang maniwala ang iyong isipan. Pangalawa, isipin na 10 taong kang mas bata kaysa sa edad mo sa birth certificate. Kung 75 ka, maniwala kang 65 ka pa lang. Pangatlo, gawin araw-araw ang 5 bagay na itinuro ko ngayon. Buksan ang takip ng bote, magsuot ng damit habang nakatayo, mabilis na maglakad, mag-stretch, at isigaw na bata pa ako. Kung gagawin ninyo ang 5 ito, araw-araw, magbabago ang inyong katawan sa loob ng 3 buwan. Makalipas ang 6 na buwan, babata ang edad ng inyong mga ugat. At makalipas ang 1 taon, sasabihin ng mga tao sa paligid ninyo, mukhang bumabata po kayo nitong mga nakaraang araw. Tulad ni Lola Corazon Mercado, mga kaibigan, may isang bagay ako nakumpirma sa loob ng 30 taon na pakikipag-usap sa 70,000 katao. Ang edad ay isang numero lamang. Kahit 75, 80 ang nakasulat sa inyong birth certificate, maaaring bumata ang ating katawan. Kung 3 lang sa 5 ang magagawa ninyo, 74% ang tsansang mabuhay kayo hanggang 90 taong gulang. Kung lahat ng 5, 89% ang tsansang umabot kayo ng 100. Hindi ko to kwentong gawa-gawa. Ito ay resulta ng mga pag-aaral na nailathala sa mga pinakatanyag na medical journal sa mundo tulad ng The Lancet at Nature. Kaya simulan ninyo na ngayon. Ngayon din pumunta sa ref at buksan ang takip ng bote. Bukas ng umaga, subukang magsuot ng pantalon habang nakatayo nang hindi humahawak sa pader. Kapag tumatawid sa tawiran, maglakad ng mabilis. Sa gabi habang nanonood ng TV, mag-stretch. At tumingin sa salamin at isigaw, bata pa ako. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang inyong katawan ang magpapatunay nito. Mga kaibigan, ibuod ko ulit ang mga itinuro ko ngayon. 5, pagbukas ng takip ng bote. Kung malakas ang kamay, senyales ito na malakas ang puso, baga at lahat ng kalamnan. 4, pagsuot ng pantalon habang nakatayo. Kung maganda ang balanse, malusog ang utak at nababawasan ang panganib na madapa. 3, mabilis na paglakad. Kung nakakatawid ka, kapag kumukurap na ang berdeng ilaw sa tawiran, ebidensya itong malusog ang puso at baga. 2, paggupit ng kuko sa paa. Kung malambot ang katawan, malambot din ang mga ugat at nababawasan ang panganib ng atake sa puso. Una, ang edad ng isipan. Kung naniniwala kang bata ka pa, maging ang mga selula mo ay talagang bumabata. May isang bagay akong nakumpirma sa pakikipag-usap sa 70,000 katao sa loob ng 30 taon. Ang edad ay isang numero lamang. Si Aling Soledad Cruz, 82, taong gulang, ay may edad ng ugat na 65. Si Lolo Jose de la Cruz, 80 taong gulang, sa loob ng 3 buwan, ang gamot niya ay nabawasan mula 3, naging 1.
Si Nanay Elena Santos, 77 taong gulang, sa loob ng 6 na buwan nakakalakad na ng walang tungkod. Si Lola Corazon Mercado, 88 taong gulang, ay pasado sa lahat ng 5. Hindi sila espesyal kaya nila nagawa iyon. Sinimulan lang nila, araw-araw nilang ginawa ng tuloy-tuloy. Kaya nyo rin po ito. Taos puso akong nagpapasalamat sa inyo na nanood hanggang sa dulo ng video na ito. Ginawa ko ang video na ito na iniisip ang inyong kalusugan. Taos puso kong hinahangad na makadalo kayo sa kasal ng inyong apo. Nang tuwid ang likod, makita ang mukha ng inyong apo sa tuhod at mabuhay ng maligaya hanggang 90-100 taong gulang. Kaya pakiusap, pakinggan ninyo ang hiling ko. Simulan ninyo na ngayon. Bukas ng umaga, paggising pumunta sa rep at pihitin ang takip ng bote. Humawak sa pader at subukang magsuot ng pantalon habang nakatayo, maglakad ng 10 minuto sa parke malapit sa bahay. Habang nanonood ng TV, iunat ang mga binti at yumuko. Tumingin sa salamin at isigaw, bata pa ako. Maaring hindi ito magawa sa simula. Okay lang yan, patuloy lang. Pagkatapos ng 1 linggo, medyo bubuti. Pagkatapos ng 1 buwan, tiyak na may pagkakaiba. Pagkatapos ng 3 buwan, sasabihin ng mga tao sa paligid, mukhang bumabata po kayo nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ng 6 na buwan, mababawasan ang dalas ng pagpunta ninyo sa ospital. Ang isang maliit na ugali na iyan ay maaring magligtas ng inyong buhay. Kung nakatulong ang video na ito, paki-like po at paki-pindot din ang subscribe button. Kung i-on ninyo ang notifications, kayo ang unang makakatanggap ng mahahalagang impormasyon para sa inyong kalusugan. Lalo na paki-share ang video na ito sa mga 60 taong gulang pataas. Maaari silang mabuhay ng malusog hanggang 90-100 taong gulang. Sabay-sabay tayong maging malusog. Mula sa inyong channel, Araw-Araw na Kalusugan. Ang isang share ninyo ay maaaring magligtas ng buhay ng isang tao. At pakisabi sa comments, sa 5 ito, ilan ang napasan ninyo? Kahit isa lang ang napasan ninyo, okay lang. Simula ngayon, dagdagan natin isa-isa. Kung 3 ang napasa ninyo, congrats po. Kung lahat ng 5 napakagaling ninyo, huwag ninyong gawing mag-isa. Gawin ninyo kasama ang pamilya, kasama ang mga kaibigan. Kapag magkakasama, mas matagal at mas malusog tayong mabubuhay. Mga kaibigan, bilang isang doktor, nasa panig ninyo ako. Ginawa ko ang video na ito na umaasang mapabuti kayo. Ang hiling ko ay mabuhay kayo nang malusog at matagal ang inyong katawan ang magpapatunay. Maging malusog po kayo, mabuhay kayo na matagal, maging maligaya po kayo. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na video. Salamat po.